first year college, business administration. Pangatlo ko is K11, 16 years old. So, Akin bali, dalawang babae. Kaso may apo na ako, may anak na yung panganay ko. Yung bunso ko, nasa Batangas, nagtatrabaho. Malaki ang apo ko. Natakuha ng... Ma'am, putol-putol po yung boses mo. Hawakan nyo nga po yung cellphone mo, ma'am. Kasi wala ko kayong headset. Hawakan nyo, iangat. Yan. Okay. Okay na po. Ayun, klarong-klaro Mataya na. Matagal na kayo dyan? Mag-1 year pa ngayong July 9. Bago lang. Mm-mm. May iwalay ka sa asawa. Bago lang ako naghiwalay sa asawa ko, kasi nag-uwi ako ng Saudi. Nagtrabaho ko kasi ng Saudi is 4 years and half. Tapos umuwi ako ng 2023, January. So pag-uwi doon, parang may misunderstanding kami. Hindi misunderstanding. Nag-misunderstanding kami. Pero naghiwalay na talaga kami. Kasi mismo yung mga anak ko pagkasunduan sa isang bagay talaga na parang malaki na sa akin. Tapos siyempre, hindi, sige lang, basta, ganun. Tapos ko na kasi sabi doon kanina sa isa. Oo. Ay, ganun na talaga buhay. Kung sa kan, hindi pare-parehas. Lalo kapag malalayo, yan ang una-una nagiging problema pag malalayo. Ganun tayo. Para sa akin, sir, kasi ako sa Kuwait, 2 years pa rin. Nag-abroad ako sa Saudi 4 years and half. Okay man kami ng asawa ko sana. Wala man kaming problema about sa communication, LDR relation. Wala man kaming problema. Wala ka ate. Ano po? Nawawala si Sir, ma'am. Mahina po yung signal niya. Sobrang labo. Hindi ko kasi mamukaan si Sir eh. Kasi ano po siya. Napuputol-putol. Naka-eyeglass ho siya. Hindi mamukaan. Walang mata, walang ilong. Mahina po signal niyo, Sir. Nakita na nga yung kagwapuhan niya, sir. Legit. Oo, malabo. Blurred. Malabo. Malabo ba? Okay naman siya medyo. Anong ganda ng paghiwalay niya ako ng mata ko eh. Wala, bali ko lang, hindi pagkakaunawaan. Tapos nagpunta ako sa Laguna, nagtrabaho. Pero may na siya, may pamilya na siya ngayon. May 2 anak na. Pero yung pagkuka namin, para magkaibigan pa lang kami, magkaibigan pa rin kami. Minsan, pagpunta ko sa mga anak ko, dumadalo sa anak ko. Minsan, nagkakataon, nagkakasabay kami dumalaw. Nagkikita kami. Pero ngayon, okay lang. Parang at least walang samaan ng loob. Sa feelings ninyo yan, naghiwalay kayo. Pag magkita kayo, anong feelings niyong dalawa? Wala ba kayong mga ramdaman? Siyempre, may mga anak kayo. Ano bang feelings ng ganyan na nagkita kayo? Siyempre. Wala pa. Hindi, kasi hindi naman may mga bagay na mga talaga na kailangan mo mag-move on, di ba? At least 20 years na naman kaming hiwalay. 2004. Tagal na. 2004. 4 na taon yung panganay ko. Ngayon panganay ko, 24 years old na. So, sa 24 years ninyong wala, hindi ka ba talaga naghanap ng makasama mo sa buhay or ganyan? Ano mo? Meron nagkaroon ng karelasyon. Kaso hindi rin magkasundo. Okay. Yung last, umuwi ako dito. Ngayon, nabalitaan ko, may kinakasama na siya. Naman. Ako, sir, sa pag-asawa ko talaga, mula nang nag-asawa kami ng asawa ko, first time ko talaga yung asawa ko, siya pa talaga yung pinubyo ko. So, siya talaga yung lalaki talaga sa buhay ko. Sana. Akala ko nga sana pang habang buhay na, pero tama talaga na hindi mo talaga
pala kahit ano pa kayong kwan sa isa't isa, hindi mo talaga pala kwan yung desisyon na oras na may problema at kung magkahiwalay kayo, darating at darating talaga, no? Kahit na ano pa kayo katagal. Pero minsan din, nasa atin din naman yun eh. Kasi minsan matataas din yung pride. Ayaw sumuk, ayaw pag-usapan. Pero next po, kung pag-uusapan ng maayos, eh, ma-sosolusyonan. Eh, kaso nga lang, minsan mga pride ang dumakumukan. Pero sa kaso kasi, nag-apply kami. Kahit gusto ng mga magulang niya na magkabalikan kami, ako nang umayaw. Ako naman, Kaya ngayon dito, iisa ako. ako naman sir, about sa akin, paghiwalay namin ng asawa ko, about sa sabi naman pride, oo, may mga pride man tayo isa't isa. Pero pwede ko siya patayin yung pride ko, pwede ko siya apak-apakan yung pride ko para sa mga anak ko. Kaya lang, sa punto sir, may punto na kasi na parang ayaw mo na talaga kasi one time kasi, pag-uwi ko mula sa Saudi, aywan ko ba, galit na galit yung asawa ko sa akin. Tapos, siyempre, kaming mga asawa, naghanap buhay, di ba? Tumutulong sa inyong mga lalaki. Kasi kailangan din natin magtulungan. Hindi lang yung sabi na ang lalaki lang ang magtrabaho. Tapos kaming asawa nasa bahay lang. Kung kaya man lang namin mga asawa magtrabaho, so tutulong kami sa inyo, di ba? Ganyan. Siyempre, malalaki na yung mga anak ko. So, kailangan na siya ng other financial. So, siyempre, naghanap buhay din ako para makatulong sa kanya. Hindi ko ba namalayan, sir, sa ilang taon kong nagtatrabaho, okay mo kami sa relasyon namin, wala mang problema. Siguro, dumarating lang siguro talaga sa buhay niya na parang napakagalit na na siya sa trabaho ng tuan hanggang Saudi, pahinto-hinto na siya, wala na talaga nagtrabaho. Okay lang man. Alaga na naman ang mga nagluluto, wala namang problema sa kanya, sa akin. Ang sa akin lang, yung kung anong ko, Saglit lang. Saglit okay lang, lang. Diba? Saglit lang. Nawawala ko kasi boses yung ma'am. Saan po kayo, sir? Sa tricycle po ba kayo ngayon? Hindi, nasa harapan po ng tindahan. Okay. Akala ko sa loob ng tricycle. May dumaan lang, pero bibira ko dumadaan. Basta mabuti lang ang desisyon ng asawa, sundin ninyo bilang mga lalaki. Di ba, sir? Di ba, tama ba ako? Oo, pero mas maganda yung parehas. Oo. Yun lang. Bigayan. Parang yun lang ang isang problema ko sa asawa ko, yung siyempre naghanap buhay ako, gusto ko magpapin ng ganito, padala ko ng pera, ganyan, walang nagagawa. Daming pera nawawala sa pagsakripisyo ko dito, sir. Hindi sasabi na nagkuhan ako kasi abroad ako, hindi. Sinabi ko yung totoo, hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko lang yung totoo na naranasan ko din para sa ibang OFW din, makita din nila na kung ano. Pero, sa asawa ko kasi, kahit magsabi ko, bili ka ng ganito, ayaw sundin. Susunod na pag-uwi mo, bakit ako milyonarya? Hindi ko pinupulot ang pera ko. Ano yung nahawakan ko dito ngayon? Ipapadala ko lahat sa inyo. Yan, gusto ko, bilhin nyo. Baka kasi may bisyo. Kasi once na may bisyo ang lalaki, kahit na mag-a-abroad ang babae, akala nila kasi pinupulot na lang ganun yung pera. Kaya hindi nila iniintindi ang paghihirap ng tao. So, ganun, siguro yung mga bisyo, baka siguro may mga bisyo. Isa na kasi ang bisyo. Baka may nagsusugal o nagkasabong o nambababay. Depende sa bisyo niya. Sa asawa ko, wala naman tugal, hindi siya nang luto, hay ala yan, okay lang naman sa akin. Basta ang importante lang na kung anong gusto ko, sundin niya. Total, nakita ko naman yung effort niya sa mga bata, yung pag-alaga sa mga anak ko, mula nag-abroad ako, okay man siya, wala mang problema. Hindi ko din alam kung nababae siya, wala mang problema sa akin. Basta hindi ko makikita kung nababae siya or ano. Hindi lang ko, dalhin niya sa bahay, walang problema. Ang sa akin lang, kung anong gusto ko ngayong buwan, gusto ko bili ka ng phone, gusto ko magganito ganyan, gusto ko ganito ng bahay. Sunod na, hanggang sa saan ang puntang pira ko. I-savings hanggang mawala. Ang iba, bili ko ng lupa. Ang iba, ginamit sa mga concentrate na walang kwenta ba. Kaya doon ako parang pag-uwi ko, nagulat ako sa sitwasyon namin. Hanggang sa dumating yung punto, talaga, hindi talaga ng isang kwarto.
doon ako sa kwarto ng anak ko natutulog. Parang din, isa din yan siguro yung dahilan na umiinit yung ulo niya. Hanggang sa beses niya ako kinuhaan ng silyo kasi patayin niya daw ako, ganito. Hanggang yung anak ko, parang nagpuno niya siguro yung anak ko, nagdesisyon ang mga anak ko na maghiwalay kami. Kasi kung mamatay naman lang daw ako, hindi man pwede, magkatawa lang sila, hindi din pwede. So, nagdesisyon sila, maghiwalay kami kung hindi na kami magkasundo. Di ako din, okay lang naman sa akin kasi hirap man dito. Napapod, lungkot, tinitiis namin para sa mga anak namin, para sa kanya, para sa inyo, mga asawa namin, sana. Ganun. Kaya nabigyan Natural lang yung, tandang kuan. ay, ganun talaga. May mga bagay talaga na hindi na sana nangyayari. Siguro naman, kangayon, hindi mas okay na mag-focus sa pamilya, sa anak, di ba? Yan. Ako, focus na ako sa trabaho. Ngayon, siyempre, kung mayroon man nakipag-chat sa akin, oo, may ka-chat ako or ganun-ganon, pero ayaw din yung ganung klaseng ganyan kasi hindi natin alam, baka mas sobra pa sa asawa mo, yung nagawa sa'yo, mas sobra pa, kaya medyo, pilian, sabi nila, magpipili or isipin din natin mga paano madadatnan sa pagdating sa panahon. Oo. Yun talaga. Kasi siguro, mas maganda nga dito, bakit ba mayroon kami nakilala at hindi may maging kaibigan o makapagsabi ng problema, gano'n naman yun. Hindi pag-meet sa ganito, ni Manday, magiging gusto mo magiging boyfriend, gano'n o girlfriend. Kalamitan sa gano'n ang inaanap, pero para sa akin, mas ma-okay na at least yung makasalamuha tayo ng ibang tao na maging kaibigan natin, na maging maayos yung pakitungo natin, na at least maging kalagayan natin ang loob. Katulad na, hiwalay ako, alam natin yung sitwasyon na maunawaan natin bawat isa na sa sitwasyon natin ganito yung nangyayari. No, kaya ako naniniwala na hindi porke naghahanap ng mga makakausap, hindi ako naniniwala na lahat na naghahanap ng kausap gustong magkaroon ng karelasyon. Mas maganda ang maging kaibigan mo kung panahon nila magsasabi kung talagang kung kayo talaga kaibigan, di ba? Kasi ang iba, hindi ako sa naniniwala, ang iba pag nakita ganyan, manliligaw na agad, magkuka na agad, at gusto na kita, posible yun. Imposible yung gano'n. Yan ang sabi ko nga. Kaya, sabi ko, oo, sabihin natin, hindi ako nagsinungaling, may ka-chat ako. Pero, hindi ako kasi, para bang nadadala yung sabi nila. Yung sabi nila, kuha ka pa ng to, sabi ng mga anak ko, sabi ng mama ko, sabi ng mga kapatid ko, kasi alam na nila, baka kung magkahanap ka pa ng nobyo mo, baka kukuha ka lang pa rin ng bato at ipupok mo sa ulo mo, masubra pa. Kaya, yun nasabi ko din, tama din kasi ganyan. So, sa akin sa ngayon, sir, sa totoo lang, sa pagkasalita, Ilongga ko, sir, ba? Bisaya ako, Ilongga. Tapos, kasi ang asawa ko is Cebuano. Tapos, ako talaga is Ilonggo. Galing kami sa Tabato, sa Kidapawan City. Pero, 15 years old kami, Pero ako sa totoo lang, oo, siyempre, parang alam naman na talaga ng lahat na naghiwalay na kami ng asawa ko. Siyempre sa asawa ko din. Tagal kami ng asawa ko, 23 years. Pero, sa siguro, panahon na din siguro na parang hanap na din ako ng, ayun ko lang din, hindi kami basta, siguro, hanap ng... Sabay. Nawa kita. Sili ko, hindi yung basta-basta lang kasi baka pagdating sa panahon ang kawawa. At gusto ko din sa isang lalaki, sir, kung makahanap man ko ng isang lalaki, yung mahalin ang anak ko at tanggap ang anak ko at tulungan ako sa anong gusto ko sa buhay para sa mga anak ko, tanggapin siya ang mga anak ko at tanggapin ko din ang mga anak niya ko, anong pagmamahal ko sa kanya, mamahalin ko din siya ng buo. Ng mga anak mo or mga anak niya, hindi sa'yo example kung sino, tatapin ko ng buo at mahalin ko kung anong pagmamahal ko sa kanya, gagawin ko din ang pagmamahal.
Ate, Ali. putol-putol ang boses mo. O, ganun ba? Nagdaldal lang pala ako. Putol-putol. Klaro, dahil ni sir. Kaya pag-istorya niya, hindi mo narinig. Hindi, narinig ko naman iba kasi yung iba putol-putol lang. Ah, Pero tatayo ko lang sa'yo kung ano talaga. May makakakuha ka uli na totoo dito. Hindi, please. Huwag ka masyado magpapaniwala sa mga nakikilala mo sa chat. Kung yan, hindi ko manila lahat, pero minsan talaga, mga lalaki mapalabok sa mga salita. Pero depende na rin sa'yo. tama din. Oh, totoo man yan. Kahit sino nagsabi kay kuya ko, yung mga kapatid ko, nagsabi man talaga, alam naman nila na okay naman sa kanila na hiwalay na kami ng asawa ko kasi wala naman sila problema. Pero ang advice nila talaga sa akin, lalo ng mama ko, siya baka Jen, pagdating sa panahon, Jen kasi yung pangalan ko. Kasi pagdating sa panahon, baka kukuha lang daw ako ng ipupok sa ulo ko na bato. Kasi yung mga anak ko talaga is mga malalaki na din sila, di ba? Pero may talaga ako dalawa, paaralin pa. May at least malalaki na kung dadalaw na lang yung ko alagaan mo. Asawa Parang ng may Panginoon. yung pag-aaral. O kaya, Asawa ng Panginoon, sir. 14 years yung panganay ko nag-abroad ako. Okay naman sila, wala namang problema. Mabait naman sila sa awa ng Panginoon. Maganda din yung disiplina ng mga anak ko sa papa nila. Kahit ako mismo. magpakakon niya. Ako, wala na akong mga kasamang anak eh. Kasi yung panganay ko, nakakon niya, sa nanay, nasasawa niya. Tapos, ko, may trabaho. Pero sa 20 years sir, wala ko kayong nakarelasyon ulit? Meron po, may naka-live-in din po ako noon. May kaso nga po, pag malalayo po kasi. Minsan, nakasa ko noon, paglabas ko sa trabaho, sa Laguna, sa Pasig siya. Paglabas ko sa trabaho, madaling araw, tatawag ako, sumasagot lalaki, ano ba yan? Natutulog pa kami. Gumagawa. Bali, sa pabrika dati ako 2004 hanggang 2010 sa Laguna, Canlubang, sa Fujitsu. Tapos noong 2011 hanggang 2021, ako sa Laguna rin. Tapos, sa lending naman yun, sa lending ako trabaho. Supervisor. Nabalik, duda ako Tapos dito. nung umalis, nung 20, nag-resign na ako rito sa amin. Diyan na po kayo ngayon sa inyo. No, may tindahan. Dito na pa, tindahan po ako dito. Importante kompleto na yung hulog ng SSS, sir. Ako na lang. Pa? Importante kompleto ng hulog ng SSS mo. No, kayo pa rin yung bali yung SS ko kasi baka itong sa combination na kukuhan kasi pang pa sa SS eh. Dahil ako kalikot itong combination hanggang June. Pabayaran ko yung utang ko. Okay. Si ma'am, balik na sigurado to sa trabaho, sir. Lumaki na ng loan ko dun eh. Okay. Nag-loan po pala kayo. Busy yata si ate. Balik na yata yan sa Pero, sir, paano? trabaho niya. Ayusin ko itong buwan na to. Kasal ba kayo ng asawa mo, sir? Ha? Kasal ba kayo ng asawa mo noon? Oo, kasal. Nagpakasal kami 2000, pero live-in kami dati mula 1998 hanggang 2000. 2000 nagpakasal kami. Tapos 2004 naghiwalay kami. Pero nakikita rin kami, okay naman pagsasamahan namin. Okay, parang walang sama ng loob, walang kwan. Ano ate? Baka magkabalikan pa. Asawa mo. Hindi, kung magkakabalik na kami, yun pa. 20 years na kaming hiwalay. Kasi parang okay lang kayo eh, magkakita-kita. Para, sport lang pala Hindi, kayo, sport.
Oo, kasi kahit anong mangyari, nanay pa rin mga anak ko, di ba? Oh, yeah. Tama. Ikaw kung magiging magtatanim ka ng sama ng loob, wala rin mangyayari. O, di ba? Di para maging maalwan sa kaloob at tanggapin, natulad ng sama ng loob. Di ganun na lang Tama yun, gawin. sir. At least, mas maganda yung kaibigan mo yung ex mo, yung asawa mo. Tama din. Kasi yung iba, nagagalit eh. Pero ako hindi. At least, maging maayos din kami. Okay. Good luck na lang, sir, kung anong sa isa ninyo. So, ang importante ang mga anak talaga. Oh. Ano? Ang mga anak, di ba, DJ, pag once, di ba, handa tayong magsakripisyo para sa mga anak natin. DJ, salamat pala sa line up mo sa akin, DJ, ha? Alam mo, DJ, palagi ko nagnonood ng kuan mo kahit sa YouTube kasi hindi ka nagla-live, nagtingin-tingin na talaga. Kailan pa ako kayo uwi, ma'am? Para Oo. magkita ni sir? Kuan pa? Sa July 9 pa, next year. Next year. Next year. Okay. Masaya ako naging nakilala kita. At least maging kaibigan mo ako. Kung gusto mong wala kang nainip magawa, pwede mo akong kausapin. Salamat. Salamat. Alam mo, Bakit? DJ, itong kuan mo, Oo, kasi naman, ng stress. Basta, update nyo na lang po ako kung magkatuluyan kayong dalawa. Ha? Yung programa mo talaga as in. As in. Sige. So, balik ka na sa trabaho muna. Si Sir yata, sa tindahan din. Maraming salamat sa time. salamat din sa DJ. Karoon ng aberyan mga nakarang araw eh. Ngayon medyo okay na. Oo. Timer Okay, time. salamat. Bye-bye. One thing, Okay, sige. sweetheart. Oras natin, 20 minutes after 3 na ng hapon, oras sa Pilipinas. One thing.